Magandang araw sa inyo. Kumusta ang mga puso natin dyan? Alam nyo, mapaglaro talagang tadhana. Akala natin kapag nakatakas na tayo sa realidad, kasama ang taong mahal natin, doon na nagtatapos ang kwento. Pero gaya ng naranasan ni Cassandra, kasama si Delton sa villa, kailangan pa rin bumalik sa totoong mundo. Sa mundong puno ng mga matang mapanghusga. Pero teka, akala natin ay malulunod na naman sa lungkot si Cassandra. Ngunit isang malaking pagsabog ang sumalubong sa kanya sa opisina. Ang misteryosong presidente ng Lux Lane na 2 taon niyang hinanap, nasa harap niya lang pala. At ang mas matindi, ang ex-husband niyang si Garrett mukhang hindi pa rin matanggap nang tinapon niyang tinawag na basura. Ngayon ay Rina na hindi niya kayang abutin. Sino nga ba ang tunay na basura sa huli? At hanggang kailan itatago ni na Cassandra at Delton ang pag-ibig nilang pilit na hinahadlangan ng nakaraan? Cassandra POV. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko nang makabalik na kami ng Manila. Pabagsak kong inihiga ang katawan ko sa kama ko. Ramdam ko na naman ang lungkot, pansamantalang kasiyahan. Ang kapalit naman ay walang katapusang kalungkutan. Hindi ko alam kung kailan na naman ako magiging masaya. Napapangiti na lang ako kapag naalala ko ang mga nangyari sa villa ni Delton. Masaya naman kaming dalawa. Malayo sa lahat sa mga problema. Kung sana ganun lang kami, pero kailangan naming bumalik sa totoong mundo. Kailangan pa rin naming bumalik sa mga buhay namin. Hindi namin magawang i-public ang relasyon naming dalawa dahil sa mga matang mapanghusga. Napapanguso na lang ako. Kailan ko ba mararanasan na hawakan niyang kamay ko habang naglalakad kami? Hindi namin yan magawa dahil kapag may nakakilala sa amin at nakita kami, siguradong gulo at problema ang magiging dala nun. Ex-husband ko ang pamangkin ni Delton at sa mata ng mga perpektong tao, mali ang pag-iibigan namin ni Delton. Napapairap na lang ako. Bakit ba napakaraming mga tao mapanghusga? Akala mo naman napaka-perfect ng buhay nila. Tiningnan ko ang oras at tanghali na naman. Hindi ako nakapasok ng trabaho ko dahil tinatamad pa ako. Pakiramdam ko ay naiwan pang kaluluwa ko sa villa ni Delton. Nang tumunog ang cellphone ko ay tinatamad kong inabot yon. Hello? Sagot ko habang nakahiga pa rin sa kama. Ma'am, hindi ka ba papasok ngayon? Nandito po sa office ngayon ng president ng Lux Lane. Gusto kang makausap tungkol sa partnership. Bigla ko napabangon sa sinabi ng sekretary ko. Pakiramdam ko'y nabingi ako sa sinabi niya. Anong sinabi mo? Sinong nandyan? Ang president ng Lux Lane? Sunod-sunod kong tanong. Gusto kong makumpirma ang narinig ko. Yes ma'am, kanina pa siya naghihintay dito. Akala ko kasi na late ka lang. Hindi ka ba papasok para masabi ko sa kanya? No. Is it her or him? Tanong ko dahil hindi ko alam kung babae ba o lalaki ang president ng Lux Lane. It's him, sagot ni Donna. Tell him na hintayin ako, papunta na ako. Sabihin mo saglit lang. Alam kong nakakahiya na paghintayin siya, pero gawin mong lahat ng makakaya mo, basta wag mo siyang paaalisin dyan. Wika ko, saka ko ibinaba ang tawag at dumiretso ng bathroom para makaligo. After 5 minutes ay natapos na ako. Bakit ba bigla ng pagdating niya? Bakit ngayon pa kung kailan wala pa sa trabaho ang utak ko? Nakakainis naman. Ngayon ko lang makikitang president ng Lux Lane. Kahit na halos 2 taon akong nagtrabaho sa main branch nila sa New York. I never meet him kahit na isa ako sa mga naging best designers nila. Mabilis lang akong nagayak pero sigurado kung maayos naman ang itsura ko at ang pagkakalagay ng makeup ko. Halos makipag-unahan ako sa daan sa pagpapatakbo ng sasakyan ko. Maabutan ko lang ang president ng Lux Lane. Sinubukan ko lang naman na kontakin siya through email para sa partnership. Hindi ko naman inaasahan na sasagot siya at personal pa siyang pupunta sa akin.
Pero wala man lang pasabi man lang para napaghandaan ko. Hindi man lang ako nakapili ng maayos at magandang outfit. Pagdating ko sa kumpanya, inihagis ko kaagad sa guard ang susi ng sasakyan ko. Saka ako nagmamadaling pumasok ng lobby. Habang naghihintay ako ng elevator, ay tinawagan ko si Donna. "Nandyan pa ba si Mr. President?" Tanong ko kaagad. "Nasa office mo po siya, ma'am. Naghihintay naman. Binigyan ko ng kape at mga sweets." Nakahinga ako ng maluwag nang malaman kong nandun pa rin siya. Pagbukas ng elevator, pumasok na ako kaagad. Napatingin naman ako kay Garrett na papasok din ng elevator. "Tanghali kang pumasok ngayon ah. Okay ka lang ba?" Tanong niya. Pinindot ko na ang floor ng office ko. Wala na akong planong gawin kay Garrett. Cancel na ang gusto kong gawin sa kanya. "I'm fine," tanging sagot ko. Diretso lang ako na nakatingin sa harap. Kitang-kita ko naman ang refleksyon niya na nakatitig siya sa akin. Kung hindi lang ako nahihiya kay Mommy Dahlia, baka nag-resign na rin ako at mag-a-apply na lang sa Chavez Heritage Designs para palagi kong kasama at nakikita si Delton. "Pinilit ka bang pumasok ngayon? Balita ko may naghihintay sa'yo sa partnership. Sana sinabi mo na lang na hindi magandang pakiramdam mo. Sabihin mo lang sa akin kung pinipuwersa kang pumasok." Kunot noo ko na nilingon si Garrett. "Ano bang magagawa mo? You're just a regular employee here, Garrett. Wala kang kahit na anong posisyon." Masakit man ang sinabi ko, pero yun naman talagang totoo. Kita kong pag-igting ng panga niya. Alam ko naman na nasaktan siya doon, pero wala akong pakialam. "Nung una tayo nagkita nang bumalik ka, akala ko gusto mong ayusin ang relasyon nating dalawa. Akala mo ba hindi ko napapansin na nagpapapansin ka sa akin? Kunwari lasing, kunwari nag-out of balance. Pero ang totoo, alam ko namang gusto mo pa rin ako. Gusto mo lang kunin ang atensyon ko. Nagawa mo ng gusto mo. Pero bakit bigla ka nagbago? Gusto mo lang bang malaman kung nagsisisi na ako na iniwan kita at ipinagpalit sa kapatid mo?" Napangisi ako. Lumalabas na naman ang totoong ugali niya. "Guni-guni mo lang lahat ng yun, Garrett. Maligo ka ng malamig na tubig para naman magising ka. Sa tingin mo ba, pangihinayangan ko ang relasyon nating dalawa? As you can see, masaya na ako. Aray! Daing ko na bigla niya akong hawakan sa braso. Sa pilitan niya akong iniharap sa kanya. "Kung ganun, anong dahilan mo? Bakit ka nagtrabaho sa kumpanya ng pamilya ko? Alam mong dito ako nagtatrabaho. Kung hindi ka bumalik para ayusin ang relasyon nating dalawa, anong ginagawa mo dito?" May diin niyang wika. Nasasaktan na ako sa pagkakahawak niya sa braso ko. "Kailangan bang may dahilan? Hindi mo ba pwedeng isipin na nandito ako para sa mabait mong pamilya at hindi para sa'yo? Bakit ko naman babalikan ng tayong patapon ng buhay? Ano bang papapala ko sa'yo?" Sa sinabi ko ay lalong humigpit ang pagkakahawak niya sa akin. Nang bumukas ang elevator ay napatingin sa amin ang mga empleyadong papasok. Binitawan niya na ako sa kasya na unang lumabas. Siya pang may ganang magalit ngayon? Akala ko nakalayo na siya, pero bahagya ako nagulat nang bigla siyang lumitaw sa gilid ko. Hindi ko na lang pinahalata sa kanya. "Umasa ako, Cassandra. Umasa ako na may puwang pa ako sa puso mo. Ano pa bang gusto mong gawin ko para mapatawad mo ko? Gusto ko ulit magsimula tayong dalawa." Mas kalmado niyang sambit ngayon. "I'm sorry, Garrett, but I can't do that. Excuse me." Mabilis akong pumasok ng office ko. Napapalunok na lang ako pero inayos kong sarili ko. Ngumiti ako nang makita kong figura ng isang lalaking nakatayo sa tabi ng bintana. "Good afternoon, sir. Pinaghintay ba kita ng matagal? I'm sorry about that. Walang nakapagsabi sa akin na personal kang pupunta dito to meet me. I'm sorry for being late." Nakayuko kong wika kaya hindi ko siya nakikita. Rinig kong mga yabag niyang papalapit sa akin. Kinakabahan naman ako dahil baka bawiin niya ng desisyon niya. Napaangat ako ng tingin ng hawakan niyang baba ko. Napakunot ako ng noo. "Delton?" Salubong ang mga kilay ko na nakatingin sa kanya. Nilibot kong paningin ko para hanapin ang president ng Lux Lane.
pero walang ibang tao sa office ko kung hindi si Delton. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Bakit hindi ka pumasok? Ayos ka lang ba? Hindi ba magandang pakiramdam mo? Masyado ba kitang pinagod? Bahagya ako natawa sa sinabi niya. Kinapa niyang noo ko at leeg. Okay lang ako. Tinatamad lang kasi ako magtrabaho ngayon. Para kasing naiwan pa yung isip ko sa villa mo. Kaya wala akong gana magtrabaho. Sagot ko sa kanya. Ano nga palang ginagawa mo dito? Tanong ko na naman. May ginawa lang ako. Pinuntahan kita dito pero ang sekretary mo lang ang naabutan ko at sinabi niya na hindi ka pa nga pumapasok. Are you sure na okay ka lang? Tumango ako saka kumuling inilibot ang paningin ko. Oo naman, sagot ko. Nasaan na kaya yung president ng Lux Lane? Ang sabi ni Donna, nandito lang siya kanina. Pero bakit si Delton lang ang nandito? May hinahanap ka ba? Kanina ka pa ba dito? Wala ka bang nakita o naubutang tao dito? Tanong ko sa kanya. Ninitian niya naman ako, kaya tinaasan ko siya ng kilay. May inaasahan ako na tao dito, Delton. This is important for me. Wala ka bang nakita? Seryoso kong saad sa kanya. Wala naman. Kanina pa ako nandito. Sino ba yun? Mas importante pa ba sa akin? Bakit parang excited ka na makita siya? Tila nagtatampo niyang saad pero wala akong oras para makipagbiruan sa kanya. Wala ka ba talagang nakita? Ang sabi ng sekretary ko, nandito lang siya kanina. Ulit ko dahil baka may naabutan lang siya dito pero hindi niya sinasabi. May iba ka pa bang nakikita dito maliban sa akin? Aren't you happy to see me again? Alam mong hindi ako madalas pumunta dito. Suntok pa sa buwan kung pumunta ako dito. Pero ikaw lang ang dahilan ko kung bakit ako nagpupunta dito. Napapairap na lang ako pero pinilit ko na pakalmahin ang sarili ko. Of course, I'm happy to see you pero wag na muna ngayon, Delton. Mahalaga talaga sa akin na makita ang taong yon. Gusto ko na rin siyang personal na pasalamatan dahil sa loob ng halos 2 taong nagtrabaho ako sa kumpanya niya. Hindi ko siya nakita. Bihira rin siya na makipag-partnership at alam mo naman na bagong launch pa lang ng kuya mong business na to. Pero pumayag na siya kagad na makipag-partnership. I need to meet that person, Delton. I want to thank him personally at gusto kong humingi ng pasensya for leaving his company. Pagpapaliwanag ko sa kanya, hinawakan naman ni Delton ng 2 kamay ko. Sa kanya ako giniyang maupo sa sofa. Kunot noo ko naman siyang tinignan. Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ng sekretary mo? Ano bang sinabi niya sa'yo? Tanong niya. Sinabi niya na nanditong president ng Lux Lane. Pero ikaw naman yung naabutan ko, ani ko. Hindi ko alam kung nakaalis na bang president ng Lux Lane at napagdesisyonan na wag nang ituloy ang pakikipag-partnership sa amin. Tama naman ang sinabi niya, pero bakit naghahanap ka pa ng iba? Lalong nagsalubong ang mga kilay ko sa sinabi niya. Hindi ko siya maintindihan. Kung tama ang sinabi ni Donna, bakit wala nang ibang tao dito maliban sa kanya? Napatingin ako sa pintuan nang may kumatok. Mabilis kong inalis ang mga kamay ni Delton sa akin. Pumasok naman si Donna. Sir, here's your request. Napatingin naman ako sa mga dala ni Donna. Drinks at food. Good for 2 people. Thank you, Miss Donna. Saad ni Delton. Napangiti naman si Donna saka siya tumango. You're welcome, sir. Enjoy your food. Sagot ni Donna saka ko tinignan. Ma'am, eto na po yung business proposal para kay Mr. Chavez. Inabot sa akin ni Donna ang ginawa kong proposal para kung sakaling pumayag ang president ng Lux Lane na makipag-partnership sa amin. Tulala naman ako na nakasunod ang tingin kay Donna. Mr. Chavez? Usal ko, napalingon naman sa akin si Delton. 2 lang naman sila ni Garrett ang Chavez na nandito sa kumpanya. Hindi ko alam pero pakiramdam ko ang slow ng utak ko ngayon. Hindi man lang nagtaka si Donna kung bakit wala ditong president ng Lux Lane. Bakit si Delton ang pinagsasabihan niya? Lalong nagsalubong ang mga kilay ko saka ko napatitig kay Delton. Habang tumatagal ay napapalunok na lang ako. Siya ang nandito. Siya ang naghihintay sa akin. Siya ang
Kinausap ni Donna at walang ibang Chavez dito kundi siya lang. Damn it. Napangiti siya sa akin pero seryoso kung nakatitig sa mga mata niya. Ikaw ang president ng Lux Lane? Malamig kong tanong sa kanya. Napaseryoso naman siya dahil sa tono ng boses ko. Are you mad? Tila bata niyang tanong. Answer my question, Delton. Ikaw bang president ng Lux Lane? Ulit kong tanong. Napabuntong hininga naman siya saka siya tumango kalaunan. Kung ganun, alam mo kung nasaan ako? Alam mong nag-apply ako sa Lux Lane. Alam kong mataas ang standard ng Lux Lane pero sumubok pa rin ako. Ikaw bang dahilan kung bakit nakapasok ako sa kumpanyang yon? Seryoso na rin ang mga mata niyang na nakatingin sa akin. Bakit hindi mo tanungin si Jeric kung bakit nakuha mong posisyon mo sa Lux Lane bilang designer? Sagot niya naman sa akin. I am not mad. Gusto ko lang malaman kung siya bang nasa likod ng pagiging successful ko. Hindi ko maabot ang pangarap ko kung hindi ako natanggap sa Lux Lane. Magaling man ako pero hindi sapat yun para makapasok sa isang malaking kumpanya. I just want to help you, Cassandra. Hindi naman kita nabala sa trabaho mo, hindi ba? Wala naman ako sa tabi mo noong tinutupad mong mga pangarap mo. Ako man ang dahilan kung bakit natanggap ka sa Lux Lane. Ikaw pa rin ang gumawa ng kapalaran mo. Seryoso niyang sambit. Napangiti ako saka ko siya mabilis na niyakap. Alam kong nagulat siya sa ginawa ko. Hindi niya alam kung gaano ako nagpapasalamat sa Lux Lane. Hindi niya alam kung gaano ko gustong makita at makausap ang may-ari ng Lux Lane. Tapos, all this time, nasa harap ko lang pala. Are you mad? Tila bata na naman niya natanong sa akin. Sinubsob ko mukha ko sa kanya saka ko umiling. Why would I? Ang dami mo nang naitulong sa akin, kaya bakit ako magagalit? Hindi ko maaabot ang pangarap ko kung hindi dahil sa'yo sa pagtitiwala mo sa mga gawa ko. Thank you so much. Emotional kong saad sa kanya. Hinaplos niya naman ang buhok ko saka yun hinalikan. I'm happy for you. Una pa lang namang nakita ko na potensyal mo. Huwag mong isipin na akong dahilan kung bakit ka nagtagumpay bilang designer. Nagawa mong lahat ng yun dahil magaling ka talaga. Matamis ako na pangiti sa sinabi niya. Lalo kung hinigpitan ng pagkakayakap ko sa kanya. Pinag-usapan na naming dalawa ang tungkol sa proposal na ginawa ko. Kahit na nakipag-partnership siya, nang dahil sa personal na dahilan, gusto ko pa rin naman na malinaw sa kanyang partnership namin. Binigyan ko rin siya ng copy ng business proposal ko. Kinain na rin naming dalawa ang mga in-order niya. Dahil nagugutom na rin ako, kumain naman kaming dalawa bago umalis ng villa niya pero dahil maaga kaming kumain, mabilis din ako nagutom. Hindi ba alam ni Daddy Anton na ikaw ang may-ari ng Lux Lane? Kuryoso kong tanong sa kanya. Umiling naman siya habang may nginunguya pa. Wala namang dahilan para sabihin ko sa kanilang mga business ko. Si Kuya na nagmamanage ng family business namin, kaya kailangan kong kumayod din para iangat ang sarili kong business. Ayaw ko makipag-agawan pa sa kumpanya. Napatango ako. Tama naman siya pero nakikita ko naman na okay naman ang relasyon nilang magkapatid kaya imposibleng mag-away silang dalawa tungkol sa mana. Ikaw ang may-ari ng Chavez Heritage Designs. Puro mga clothes din naman yung mga yon. Bakit gumawa ka pa ng ibang company name kung ikaw lang naman din ang may-ari? Tanong ko pa sa kanya. He's not annoyed naman kaya okay lang siguro na magtanong ako. As you can see, may Chavez sa pangalan ng unang kumpanya ko. Nakikilala nila ako bilang anak ni Charles Chavez. Gumawa ako ng isang kumpanya dahil gusto kong umangat. Dahil kaya ko at hindi dahil isa akong Chavez. Gusto ko lang mapatunayan sa sarili ko kung kaya ko ba talaga na walang tulong ng daddy ko, unang pamilya ko. Napatitig ako sa kanya. Gaya ng gusto niya nagtagumpay siya dahil walang masyadong nakakaalam na siyang may-ari ng Lux Lane. Napangiti ako sa kanya. Napatingin naman siya sa akin. I'm so proud of you dahil nagawa mo yun. Bahagya siyang umiti. Bakit pakiramdam kong lungkot-lungkot niya? Is it because mag-isa niyang pinapatakbong sarili niyang business habang ang magkasama ay si Daddy Anton at si Chairman? Alam ko naman na kahit na sa edad niyang yan, he still miss his dad. After all, he's still a human.
Ngayong business partner na tayong dalawa, siguro naman, araw-araw na kitang makikita. Hindi ko na kailangan gumawa ng paraan para lang makita ka. Natawa naman ako sa sinabi niya. Hindi ko naman nakalain na ako lang palang dahilan kung bakit siya nagpupunta dito. Oo naman, sa totoo lang, bala ko na rin sanang mag-resign dito para mag-apply ulit sa kumpanya mo. Para makasama at makita kita. Pero nahihiya naman ako kay Mommy Dahlia. Really? Gagawin mo yun? Umiling naman ako kaya nawalang liwanag sa mukha niya. Gusto kong gawin, pero nahihiya ako kay Mommy Dahlia. Ayaw ko rin na maging dahilan na naman yun para pag-usapan tayong dalawa. Hindi ka pa rin ba handa na ipaalam sa kanila ang tungkol sa ating dalawa? Are you still afraid? Humugot ako ng malalim na buntong hininga. Inaamin ko naman na takot pa rin ako, lalo na't dati kong asawang pamangkin niya. Nakakahiya yon para sa ibang tao. I'm sorry, Delton, pero hindi ko alam kung kailan ba ako magiging handa. Kaya mo pa rin ba akong hintayin? Do I have a choice? Ayaw ko naman na mawala ka sa akin. Kung hindi ka pa rin handa, kaya ko namang maghintay para sa'yo. Napangiti ako sa sinabi niya. Nag-usap pa kaming dalawa tungkol sa business at kung paano ang setup ng trabaho naming dalawa. Magsasalita na lang kami na puntahan ng isa't isa. Ang mahalaga, may dahilan na kami para magkita. 2:00 na ng hapon na mapagdesisyonan namin na umalis na si Delton dahil baka makahalata na yung iba kung bakit ang tagal niya sa loob ng office ko. Ihahatid ko na sana siya sa elevator nang makasalubong naman namin si Garrett at Michelle. Anong ginagawa mo dito, Uncle Delton? Kunot noon na tanong ni Garrett saka ko tinignan. May pinag-usapan lang kaming dalawa ni Cassandra. Paalis na rin ako, sagot ni Delton. Muling napatingin sa akin si Garrett na para bang may pagdududa siya. Uncle Delton, sabi mo nga sa akin, interesado ka pa rin ba hanggang ngayon sa asawa ko? Sa pagkakaalala ko, hindi naman kayo ganito ka-close ni Cassandra sa isa't isa. Napataas ang kilay ko sa sinabi ni Garrett. Tinapik naman ni Delton ang balikat ni Garrett. Ex-wife, Garrett, hindi na kayo mag-asawa ni Cassandra. At kung ano man ang pinag-uusapan namin ni Cassandra, labas ka na dun. Pagtatama ni Delton. Totoo naman ang sinabi ni Delton. Ex-wife niya na lang ako. Still, gusto mo pa rin bang pulutin ang tinapon kong basura? Nagngit ang mga ngipin ko sa sinabi ni Garrett. Ang kapal naman na mukha niya na sabihin na isa lang akong basura. Pansin ko naman na napahawak si Delton sa polo ni Garrett. Isang mahigpit na pagkakahawak. Matalim na rin ang mga mata ni Delton na nakatingin kay Garrett pero nakangiti pa rin siya. Cassandra is not the trash, Garrett. Alam mo kung sino? Kalmadong sambit ni Delton. You are. Sagot niya. Napaigting ang panga ni Garrett pero wala siyang magawa. Tinapik-tapik ni Delton ang balikat ni Garrett saka yun kunwaring inayos. Ayusin mong pagpili mo ng salita, Garrett. Rumespeto ka naman sa babae. Dagdag pa ni Delton. Uncle Delton, pansin ko lang na napapadalas ang pagpunta mo dito. Dahil ba kay Cassandra? May relasyon ba kayong dalawa? Mapangasar din na tanong ni Michelle. Mind your own business, Michelle. Ano pa bang pakialam yung dalawa kung bakit kami nagkikita ni Cassandra? Isipin niyo kung anong gusto niyong isipin. Ikaw naman, Garrett, gusto mong makipagbalikan kay Cassandra, hindi ba? Hindi mo ba nakuha ang gusto mo? Kaya sinasabihan mo na lang siya na basura mo? Akala mo ba, hindi kita nakita nung nakaraang linggo? Pinuntahan mo si Cassandra sa penthouse niya at may dala-dala kang bouquet at pagkain. Nakangising saad ni Delton. Hindi ko naman alam yun. Matalim na tinignan ni Michelle si Garrett sa kanya ito kinurot. Hindi naman nakasagot si Garrett. At ano namang ginagawa mo sa penthouse ni Cassandra? Tanong ni Michelle kahit na naiinis na siya. Hindi si Cassandra ang pinuntahan ko doon. Ibang taong pinuntahan ko. Bakit hindi mo tanungin ang pamangkin ko kung naabutan niya ba si Cassandra doon? Ani pa ni Delton saka siya tumalikod sa mga to. Unahin niyong ayusin ang relasyon at ang buhay niyong dalawa bago niyo pakialaman na ng buhay ng iba. Ayaw ko sanang malaman na minamaltrato niyo si Cassandra dahil ako mismong makakaharap ninyo. Pagbabantahan ni Delton saka tuluyang umalis at sumakay na ng elevator. Hindi ko na siya naihatid. Tiningnan ko naman si Garrett. Ang kapal ng mukha niya para sabihin na isala akong basura.
Sino kaya sa ating dalawang mukhang basura? Isa ka lang regular employee dito. Yung isang linggong sahod ko, isang buwang sahod mo. Sino ba sa ating dalawang may share sa kumpanyang ito? Hindi ba't ako? Habang ikaw wala. So who is the trash between us? Of course you are. Mapangasar kong wika sa kanya, saka siya ninisihan. At doon nagtatapos ang ating kwento. Naku, talagang napapangiti ako sa tagpong ito. Sino ba naman na mag-aakala na ang lalaking lihim na nag-angat at nagtiwala sa kakayahan ni Cassandra sa New York ay ang lalaki rin palang nagpapatibok ng puso niya ngayon? Pero alam nyo, may iniwan na naman na malalim na aral sa atin ng eksenang ito. Si Garrett, binitawan si Cassandra noon, tapos ngayon kontratuhin niya ay parang walang halaga't tinatawag pangang basura. Kaya ang aral natin para sa araw na to, huwag mong hayaan na sukatin ng ibang taong iyong halaga. Ang taong hindi marunong magpahalaga sa iyo noon na nasa tabi ka pa niya ay siya pa ring unang hihilahin ng inggit kapag nakita kang nagniningning na sa piling ng iba. Tulad ni Cassandra, pinatunayan natin ng halaga natin ay hindi nakadepende sa kung sinong nang iwan sa atin, kundi sa sarili nating pagsisikap at sa mga taong totoong nagmamahal sa atin ng walang pag-aalinlangan. Hanggang kailan kayo mapapanindigan ni Delton at Cassandra ang kanilang sekreto? At ano kayang susunod na gagawin na nanggagalaiting sina Garrett at Michelle? Abangan natin yan sa susunod na kabanata. Kung nagustuhan yung ating kwento ngayon, huwag kalimutang i-like, mag-comment ng inyong mga reaksyon at mag-subscribe para lagi kayong updated.